tayo po ngayon ay nasa fourth week. Yan, sino pong, fourth week tuloy. Fourth month, yan. 4 na buwan at 17th week. Sino pong 17 weeks ka na umaten? Grabe, no? Palakpakan natin si Lord sa mga, grabe, no? Committed. Yan. Sa mga kasama rin natin, ang ganda kasi po tayo ay nasa 17th week nga po. At the same time, nasa ano na rin tayo? 4 months. At ang 4 months na yun ay hindi biro. Ilang araw po meron sa isang buwan? Diba? 30. Isang 28. sa Feb yan. So, ibig sabihin, every day is a victory. Sapagkat bawat araw po na lumalakad na yan, ay ibig sabihin na nalulusutan mo siya, napagtatagumpayan mo. Amen? At naniniwala ako, meron kayong mga pinagdadaanan, personal battle. Tama po. Sino dito meron kang personal battle? Yan, di ba? Lahat tayo meron yan. At meron din tinatawag na silent battle. Yan. Bukod sa personal battle, kasi pag personal, pwede mong i-share, pwede mo siyang, yun nga po, sabihin sa kung sino man trusted person. Pero yung silent battle, ikaw na yan, no? Minsan ayaw mo siyang sabihin kasi nga, silent battle. Ako lang to, kaya ko naman siguro to. Pero alam po, once na binigay mo siya kay Lord, ay dyan na po mag-start na matutulungan ka niya. Amen? Sino pong naniniwala ka na ang tulong galing kay Lord? Amen? At pag siya po ang tumulong, sigurado may sagot. Amen? Pagkat humingi ka naman ng tulong sa kapwa mo, syempre, meron din siyang advice according to his perspective. Pero sabi po ng Bible, let us see things in the eyes of faith. Pag sinabing in the eyes of faith, in the eyes of our Lord. Sino pong naniniwala na ang paningin natin ay iba sa paningin ng Diyos? Amen? Kung paano mo tinitignan yung problema mo, ay iba sa kung paano tinitignan ni Lord yung problema mo. Yung tingin, alam mo yung tingin mo sa problema mo, barko? Sino pong minsan gana? Yung sobrang emote ka na kasi nga, ang laki ng problema ko, Lord. Tama po, ang laki ng problema ko. Yung pala, nakadikit ka lang doon sa may pader. Kaya feeling mo ang laki. Tama ba? Pero alam niyo po ba, kahit gaano kalaki yung problema mo, kahit sinlaki po yan ng cruise ship, sino pong nakakita na ng cruise ship? Grabe, napakalaki ng cruise ship. Kasi merong hotel doon, merong swimming pool, may basketballan. Nakakita nga po one time, merong racetrack pa. Grabe naman tong barko na to. Napakalaki. Pero alam niyo po, ang answer ni Lord, ang solusyon niya, walang iba kundi yung dagat. Sinong mas malaki? Ano pong mas malaki? Yung dagat o yung cruise ship na sinasabi natin? Amen? Sino pong masaya ka? Malaki ang solusyon ni Lord. Amen? Pwede mo palakpakan natin si Lord na mas malaki po yung solusyon ni Lord kaysa doon sa pinoproblema natin. Amen? Kaya sabihin mo, bigyan mo ng konting topic yung katabi mo. Wala na yan. Alam ko po, sapagkat bawat isa sa atin na pumupunta rito, ay tayo po ay tawag ko dyan sugatan parang gera. Kasi ang buhay natin within a week, gera. Hindi po marami kang gera within a week. As pumupunta tayo rito, tawag naman natin dito, pwede nating tawagin siyang campsite. Yung bang magpapagaling ka, magpapalakas ka. Ang mga sundalo, kailangan nila ng campsite. Hindi pwedeng laban lang ng laban. Kasi dapat nagre-recharge siya. Ano daw pong ginagawa ng isang soldier? Nagre-recharge. Sa spiritual po, meron ding battle. Tama po? Spiritual battle. Ibig sabihin, labanan yan yung spirit. At minsan, hindi mo nakikita yan. Tama po? Hindi natin alam yung nangyayari sa spiritual battle. Ibig sabihin, kung hindi natin nakikita, hindi natin siya kayang labanan physically. Amen? So, kailangan labanan natin siya spiritually din. Walang iba, kundi ang ating pong pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya po, dito ko po naiintindihan yung power of prayer kasi mahalaga po yung lifestyle ng pananalangin. Sino pong nananalangin ka lifestyle? Yan. Congratulations po. Kasi every time we pray, we move something in the spiritual realm. Kasi nga, sabi natin, hindi natin kaya physically, pero in spiritual, through prayer, lumalabang ka in prayer. Tama po? Kagaya po ng iyong lingkod, ako po ay 2013 na meet ko si Lord, na-encounter ko si Lord. Naging first love ko si Lord. Yan. So, nung na-meet ko po si Lord, magulo yung family namin.
Sino dito may magulo kang pamilya, pero masaya? Magulo, di ba? May ganun, masaya. Kasi sama-sama kayo, masaya yan. Pero alam niyo po ba, because of prayer, binabad lang natin sa prayer, yung family natin. Isa-isa po silang nawiwin. Ibig sabihin, isa-isa silang nakakilala kay Lord. At ang pinakauli, yung papa ko. Ayan, papa ko yung huli. 2 years ko siyang pinag-pray. Kasi mga kapatid ko, months. And to make the long story short, they are all in the presence of God. Ibig sabihin, lahat sila nagsiserve na rin kay Lord. Meron na silang relasyon kay Lord. At kung wala po yung members of your family na wala pa kay Lord, sabi mo ulit sa katabi mo, prayer lang katapat na. Amen? Prayer works. Yan. Prayer works. At the same time, prayer, sabi nga ating kanina, can do something ahead. Parang ganito, may pupuntahan ka, di ba? Nagbabiyahe tayo. Tapos pag nag-pray ka, pag-pray mo yung mga dadaanan nyo, pupuntahan nyo, ma-enjoy namin. Alam niyo po ba, pwedeng may possible thing na mangyari, pero dahil nag-pray ka na in advance, kaya niyang i-remove yung mga possible things na unnecessary or yung pwedeng hindi mangyayari sanang negative. Amen? Sino pong naiintindihan mo na, kuya, ganyan pala yung prayer, no? Matindi pala ang prayer. Minsan, ang prayer, naniwala kayo, powerful siya, pero nakakatamad minsan. Sino pong amen? Di ba? Yung antok na ako, kuya, amen na lang, pwede na yun. So, napakalaga na makita natin kung gaano kabuti ang Diyos. Amen? So, through prayer, mas lalo po natin nakikita. And then, kaya po nang nabanggit natin, we are on the 17th week. Yan. And we are in 4 months. Imagine mo, 4 months na tayo. Parang kahapon lang po tayo nagsimula, no? Di ba po? So, congratulations sapagkat this is the product of our prayer. Sabi mo ulit sa atin yung congratulations. Palakpakan natin ulit si Lord sapagkat it is the glory of God. So, ginagawa natin to, we move forward. Hindi dahil po, dahil ito ay simbahan ni Pastor Ed. Hindi po. Because it is our mandate to God. We are mandated. Kasi po sabi ng word ng Lord sa Matthew 28 verse 18 or 19 to 20, meron po siyang command. Ano daw po? Command. Hindi po pakisuyo, hindi po optional. Kasi pag pakisuyo, optional eh. Pero pag sinabing command, iba yan. Ibig sabihin, utos talaga ni Lord. Sabi kasi ron, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At ang pinakamahalaga dong word, sabi ron, teaching them to obey. Ano daw po ituturo sa tao? Sumunod lang. Grabe, no? Sapagkat ang bansa natin ay hindi po ang problema. Sumunod. Amen? Nakalagay, bawal magtapon ng basura. Napapansin niyo po yun? Ang laki ng naka-spray pa nga yan eh. Bawal magtapon ng basura. Tapos ang daming basura. Pero kung nakapansin ng gano'n, bawal magtapon. Pero doon maraming basura, di ba? So, grabe ano? Ang problema talaga ng tao pag sunod. Alam na alam ni Lord ang problema ng tao, no? Sabi mo, matututunan natin sumunod. Amen? Matututunan natin sumunod sapagkat when we are walking in the presence of God, kasi marami tayong matututunan patungkol sa Diyos. Amen? So, before we continue, let us pray to God sapagkat maunawaan po natin ng malinaw ngayong umagang to kung ano yung nais ipakahulugan ng Lord. Let us pray. Lord, thank you so much, God, for your wonderful privilege, Lord, na meron kami, Panginoon, na binibigay mo sa amin. Lord, your word is a precious, Panginoon. Your word is just like a jewel, Panginoon. It's like a pearl, Panginoon, na matatagpuan lamang sa pinakamalalim na karagatan, Panginoon. At ito po'y mahirap kuwain, Panginoon. Kaya po, Lord, your word is so very precious, Panginoon. And it's a privilege, Lord, makarinig kami ng iyong salita sapagkat hindi po lahat, Panginoon, sa mga oras na nakakarinig ng iyong salita. Hindi po lahat sa mga oras ito, Lord, may interest po, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Kaya, Lord, this morning, we value, Lord, this moment, Panginoon. Lord, as we hear your word, develop our faith, Panginoon. Develop, Lord, increase our passion to love you, Lord. Sapagkat, Lord, the more we go, Panginoon, in the process of faith, Lord, lalo po namin naiintindihan yung magandang plano mo, Panginoon. Kaya po, Lord, give us
excitement, give us ganacity, Lord, to absorb your word, O God. Kaya po, Lord, makakuha namin yung mensahe mo. Salamat po, Ama, at kayo pong bahala sa buong flow ng aming Sunday worship. Panginoon, pagpalain niyo po, Lord, ang ginagawa namin ito, Panginoon. We love you, we honor you, we praise you, God. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Kalakpakan po natin muli si Lord. Sabi po ng kanyang salita sa Isaiah chapter 43. Naka-fix lang po kasi yung ating so sundan niyo na lang po yung sasabihin natin. So ilang lang po yung nasend natin sa ating technical. Kaya po hindi po siya magpa-function masyado ngayon. So paumanin po. So kasi actually meron na akong ginawa pero iba talaga pag ka kay Lord, yung babad ka kay Lord. Yung bang marami siyang dinagdag. Kaya po ang dami niyang dinagdag kagabi at kaninang umaga. Kaya po si Lord talaga, pag nakikinig ka kay Lord, ang dami niyang sasabihin sa'yo. Amen? Sino pa excited doon? Hindi lang po sa mga lingkod ng Diyos yun, even sa kanyang mga anak, lalo pat mga anak ng Diyos. Amen? So, lagi lang po tayo mag-delight sa Lord. Kasi sabi po ng word ng Lord, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kaya po parang lang yan, marinade. Sino po nagmamarinade ng manok? Pag binabad mo sa toyo, magiging lasa niyan. Lasang toyo talaga kasi binababad siya. At ang isdang binabad sa suka, ano pong magiging lasa niya? No? Sarap ng daing po, daing, no? Sino po nagugutom na? So, ang anak ng Diyos, pagbabad din sa presensya ni Lord. Amoy presensya ng Lord. Amoy mo nga po yung katabi mo. Not literally, Ibig sabihin po, amoy presensya ka ni Lord. Sino po excited? Mamarinate ka ni Lord. Ako po, yun po yung lagi kong perspective na Lord, mahalaga babad tayo kay Lord. So sabi po ng kanyang salita sa Book of Isaiah, kung meron po tayong Bible, let us open in the Book of Isaiah, chapter 43, verse 18 to 21. Sabi po rito, remember not the former things, nor consider the things of old. Verse 19, before I am doing a new thing, now it is spring forth. You do not forsake it. I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Verse 20, the wild beasts will honor me and jackals and the ostriches. For I give you water in the wilderness, rivers in the desert, to give drink to my chosen people, the people whom I formed for myself, that they might declare my praises. So, ina-highlight po dito na ang nakaraan natin ay kailangan mong iwanan. Yan. Sino po dito may mga nakaraan ka? At pag sinabing nakaraan, hindi lang po yung malulungkot yan. Kasi pag sinabing past, di ba, naalala mo yung sinaktan ka, na-reject ka. Pag sinabing past, hindi lang po siya patungkol dun sa mga pain. Yan. Sino pong marami kang pain? So, hindi lang po siya patungkol doon. Alam niyo po ba, pag sinabing past, kasama na po dyan yung mga victories. Yan. Di ba po, pag nagkukwento tayo, sarap magkwento ng victories, di ba? Alam mo, nung 2006, nag-champion ako sa laro na yan, di ba? Nung 2015, di ba may mga ganun tayong kwento? Kasi tawag dyan, past, tapos na. So, kahit tagumpay pala yan, wala ng future. There's no future in the past. Amen? Ibig sabihin, ala-ala na lang siya, kwento na lang siya. Di ba? Dati, naglalaro pa kami ng Rainbow Rock. Sino nakalaro ng Rainbow Rock? Kasi kahit lalaki, basta batang 90s o 80s ka, pag wala kayong laro ng tropa mo, nakikisali ka sa laro ng babae. Sino yung naranasan yun? Di ba? Nakiki-10-20 ka. Ibig sabihin, ngayon, pag tinanong mo yung batang 90s, diba, nagre-rainbow rock ka pa ba? Hindi po, sabi niya, masakit na yung masakit na yung ulo, yung balakang. Or, ibig sabihin po ganito, pinapakita po ng verse na to that there is no future in the past anymore. Yan. Wala na po talaga tayong magagawa sa past. Pero, yung future, ano po ibig sabihin ng future? Yung future na yan, wala pa pong nangyayari dyan. It is unused. Sabi mo nga po sa katabi mo, unused. Hindi pa siya nagagamit, nagagalaw. Ibig sabihin, kung sa future wala ka nang magagawa, pero sa paparating po, malaki yung magagawa natin.
Amen? Sino po excited na may malaki kang magagawa sa paparating po na future? Pero bago mangyari po yun, kung gusto natin ng magandang future, kailangan we need to live in the present. Present time. Ano po yung present time? Ito po. Yan. Tayo po ngayon ay nasa present time. What we are today is the result of our what we did from the past. Kaya kapala ganyan ngayon. Tignan mo nga po yung katagal niya. Ganyan yan ngayon kasi yan yung ginawa niya kahapon. Kaya po. Kaya kapala lingkod ng Lord kasi dinesisyon na mong sumunod kahapon. Amen? Kasi po ako ganun din. Kung hindi ako sumunod kay Lord, nung time na tinawag niya ako, hindi po ako nandito ngayon. Tama po? Pero kung hindi ko gagawin to ngayon, hindi ako magiging Happy New Year. Hindi po tayo magiging ganto in the future. Kaya po, we need to live what you want to become. Ano daw po? We need to live today kung ano yung gustong maging ikaw sa future. Gusto mo bang maging the best na amo, di ba? Kung nangangamuhan ka ngayon, kung empleyado ka ngayon, gusto mo bang maging the best na boss? Ibig sabihin, we need to live that ngayon pa lang. So, ibig sabihin, what we are doing today, it is the, ano ba tawag natin dyan? It is, ayun po yung nakikita ng tao kung sino ka magiging future. Kaya nga, ang daling i-predict ng future, di ba? Yung bang kung ikaw ay lagi kang tanghali, halimbawa lang to na tanghali gumising, parang walang plano sa buhay. So, nakikita mo parang wala siyang future. Amen? Parang nakikita mo na, kawawa tong batang to, kawawa tong taong to. Kasi wala siyang ginagawa sa katawan niya. Wala siyang ginagawang pagsusumikap. Di ba nape-predict mo eh? Pero yung mga taong kahit, ewan ko kung nakita niyo po yun sa Facebook, isang bata sumakay, ang dami yung dalang kamote na nasa basket. Tapos nakapangsuot siya ng elementaries uniform. Siguro ang ano nito, nasa grade 4, grade 3. Yan yung itsura ng grade 3, no? Tapos may hawak na basket at kamote. Pero ang nakikita ko po, nung nakita ko yun, ang ganda ng future nito. Amen? Kasi po, kung ano yung nakikita mo ngayon, kung ano yung ginagawa mo today, ayun po yung magbabanggit kung sino ka sa future. Amen? So, sabi rito, forget the former things. Pero sabi rito, see, I am doing new things. Every time we walk with God po, every time we follow God, meron po siyang ginagawa na hindi natin nakikita. Amen? Sino po ditong hindi mo man nakikita, pero pinaplano na ni Lord yung magandang future mo? Amen? Pinaplano na ni Lord yung magandang mangyayari sa anak mo. Amen? Alam niyo po ba yung verse na Matthew 6:33? Minsan kasi ako dati, yung perspective ko talaga, unahin ko lang si Lord. Magkakaganto ako, material things, bahay, lupa, ganyan. Laging ganang mindset ko dati. Bukod doon, syempre, yung family mo. Pero pag sinabi pa lang all these things, kasama na dyan yung generation mo. Kasama na dyan yung next generation mo. Yung apo ng apo ng apo. Kasi sabi rito, all these things shall be added. Sino po dito kahit hindi mo hinihingi ni Lord, kahit hindi mo nabibigkas kay Lord, idadagdag na lang po ni Lord. Amen? Kaya po maganda tong prinsipyo ni Lord kasi mahalaga kay Lord na unahin natin siya. So, we need to focus on the upcoming future. So, dapat ayun yung mindset natin. Lahat ng galaw mo daw, dapat patungkol dun sa gusto mong maging. Amen? Ayun po yung naalala kong sinabi ni Pastor Eric, aking pong leader. Sabi niya, kung gusto mo maging pastor talaga, bihisan mo. Yan. Bihisan mo yung gusto mong maging ikaw. Tama po ba? Example, gusto mong maging ano bang magandang halimbawa gusto mong maging seaman, pero ang ginagawa mo ay hindi patungkol doon. Tama po? Gusto mong maging magaling sa halimbawa sa basketball, pero ang ginagawa mo, nag-golf ka buong araw. Tama po ba? So, ibig sabihin po ganito. Yung sinabi po ng ating lingkod na si Pastor Eric, sabi niya, bihisan mo kung ano yung gusto mo maging ikaw. Ngayon po, simula sinabi niya sa akin, gusto mo ba talaga maging lingkod ni Lord? Opo, gusto ko po. Simula nun, lahat po nung nakikita yung suot ko, from first day. Ngayon po kasi nadagdagan na, may mga
taong ginagamit si Lord. Lahat yun, mula polo hanggang sapatos, gano'n. So, galing po sa aking leader. Kasi tinutulungan niya ako para maging ako yung gusto kong maging. Amen? Sino pong masaya ka? Ayun pala ibig sabihin ng discipleship. So, bihisan mo kung sino yung gusto mong maging ito. Amen? Or hindi man bihisan, you need to act what you want to become. Amen? So, kailangan po nating makita ngayon pa lang kung sino dapat tayo sa harapan ng Lord. Amen? Kung gusto natin maging mabuti sa mata ng mga tao, syempre kailangan natin i-act na tayo mabuti. So, we need to do something para po mangyari ang mga bagay na to. So, our topic for this morning, ang ganda po nito kasi follower of Christ. So, pag sinabing follower of Christ, kaya po may tinatawag na Christian. Tayo po lahat ay Christian. We are Christian because of Christ. So, yung IAN, yan po yung tayo. Ibig sabihin, ikaw ay pro Jesus. Yan. Kaya may tinatawag na anti-Christ. Hindi sila Christian, hindi sila pro-Christ. Kaya po makakakita ka, di ba, sa mga nanay natin, mga lola natin, mga kanalayan, di ba, uso dati yun, Nora niyan, di ba? Bilma niyan. Ano ko kay mama yun sa mga kwento niya. So, bakit? Dito ako, kay ganito ako. Dito ako, kay Nora ako, di ba? Ayun yung sabi nila dati, may ganun daw silang mga, because they are idols, di ba? Gusto nila, dito kami. Pero now, we are Christian. Sabi mga sa katabi mo, we are Christian. Yan. Ibig sabihin, proud ka na tayo ay kay Jesus. Amen? Because hindi lahat, si Jesus ay kanilang Diyos. So, we need to see, dapat we are the follower of Christ. Paano naman kuya malalaman kung talagang Christian ka? Kasi marami pong nagsasabi that they are Christian. Pero hindi po kita sa gawa. Tama po? Na-experience nyo yun? Yung bang, Christian pala to? Di ba? Kasi nakita niya, nakita ko yung post mo sa Facebook, Christian ka pala. Ako rin eh. Tapos nakita mo siya, Christian daw siya. Diba? May question mark. Ibig sabihin, hindi kita. Yan. So, maraming nagbabanggit ng Christian, pero sila yung hindi makitaan. Yan. So, tayo po, hindi po tayo exempted dyan. Amen? Because sometimes in our lives, nagkakaroon po tayo ng mga tinatawag ng mistakes. Tama po? Minsan, di ba, sa dami ng ginagawa mong kabutihan, yung bang nagpapakabuti ka na nga, ina-apply mo na nga yung word ni Lord, di ba, pinapakita mo sa family mo na nagbabago ka talagang tuluyan. Tapos, nakagawa ka ng mali na hindi masadya. Tapos, ang pinansin sa'yo, yung mali mong minsan na lang magkamali, ayun pa yung na-highlight nila. O, di ba, hindi ka Christian, diba? O, di ba, pa-church ka ba? So, nagkakamali ka naman pala. So, Christianity is not about doing things perfectly. Yan, lagi natin tatandaan yan. But Christianity is all about doing things wholeheartedly. Yung bang nag-i-strive ka kung paano ka nagsusumikap sa buhay, ganun din dapat yung nasa po kasi tayo, proseso. Yan, your life is in the process of change. Kaya normal magkamali. Sabi mo sa tabi mo, okay lang magkamali. Yan. Kasi hindi tayo si Lord. Hindi tayo perfect. And we are still living in the sinful world. Sinful nature. So, normal talagang mamamali ka. May kasalanan pong sinasadya at may kasalanan hindi sinasadya. So, kaya po napakalaga ng word na repentance. That every day, the end of the day, we need to talk to God. We need to submit everything to God. So, at the end of the day, we need to surrender everything. At yung pagsusurrender, hindi lang po yung magagandang bagay. Even your heartaches, yung mga bagay na nakasakit siya. Or even, victories for today. Kasi po, everyday, naniniwala po ako, meron tayong mga victories. Amen? May napagtatagumpayan ka. So, mahalaga po na, the end of the day, we need to surrender to God. Amen? So, sabi rito, are we the disciple of Christ? Pwede ba makita ko yung kamay na
convinced ka na followers ka ni Christ. Pwede makita ko yung kamay. Congratulations! And we are a follower of Jesus. So, bakit po kailangan muna natin i-confirm that we are a follower of Christ? Kasi itong verse na to, hindi magiging sa atin to hanggat di tayo kumbinsido na tayo po ay mga tagasunod ng Panginoon. So, itong verse na to, bagamat sinasabi niya to sa kanyang disciples, but because we are now the disciple of Jesus, available din po sa atin itong word na to. Amen? At ang salita po ni Lord, na-create siya, is not just a personally sa mga disciple lang, kundi po para sa ating lahat. Amen? Kaya po every word, every time we read the word of God, pansinin niyo po, no? Yung parang tinatamahan ka talaga, nangungusap talaga ng matindi si Lord. Bagamat hindi naman patungkol sa iyo yung message, because God want to spoke to you. Yun po yun. Yung word ni Lord, meron siyang dating sa Lord. So, ito pong key text natin this morning sa Matthew chapter 16, verse 24-25, English Standard Version. Pwede bang sabay-sabay natin basahin? 1, 2, 3, go! Then Jesus told his disciples, anyone who would come after me, let him deny himself and take up his cross, and whoever would save his life, but whoever loses his life for my sake, will find it. Sino daw po yung kausap ni Jesus? Kanyang mga disciples. So, si Jesus, because He had a limited time, napaka-iksi ng oras ni Lord nung time na bumaba siya rito. Kasi po, 33 years siyang nabuhay, pero 3 years lang yung people ministry niya. Ibig sabihin, 30 years preparation, pero yung 3 years, doon niya tinodo. Ibig sabihin po, sa 3 years na yon, kailangan niya maging ma-maximize yung kanyang oras. Alam niya kasi yung mangyayari sa kanya eh. So, ibig sabihin, every time God spoke, powerful, tsaka intentional. So, pansinin niyo po yung mga malapit ng di ba? Nakakasaksi po ba kayo ng gano'n? Yung malapit na siya sa dulo ng kanyang buhay, yung nag-aagaw buhay na. Di ba? Yung makakita, kasi may tita ko na nakita ko siya, minuto na lang inaantay. Eh, dumating ako, napag-pray ko siya, pinatanggap ko siya kay Lord. Tapos tinatanong namin, ano ba yung mga gusto niyang sabihin. Hindi siya nagbibiro. Nakakita na po ba kayong malapit na malagutan na hindi nga nagbibiro pa? Hindi nagjo-joke pa. Joke lang. Diba? So, hindi. Lahat ng sasabihin niya, napakahalaga. Ibig sabihin, wala kasing panahon na para magbiro pa. So, si Jesus, ganyan din. Lalo na sa krus ng Kalbaryo, yun yung 7 last word. Kaya po yung 7 last word na yun, very important. Kasi, yun na lang yung natitira niyang opportunity. So, dito, malapit na rin siyang ipako sa krus. So kaya po nung sinabi niya to sa kanyang mga disciples, it is a very intentional word na sinabi. Sabi po kasi rito, Jesus told to his disciple that if anyone would come after me, so sino man daw gustong sumunod sa kanya, let him deny himself. So pag sinabing deny, talagang itatakwil mo yung sarili mo. Kagaya po ng isang nagtatrabaho sa isang company, pag pumasok sa isang kumpanya, di ba, mas masusunod yung company rules kaysa yung gusto mo. Di ba? Meron siyang, halimbawa, 8 to 5. Tapos mayroong 1 hour break. Di ba? Kailangan mong sundin yun. You need to deny your privilege. Na hindi ka pwedeng umiglap ng 2 hours. Hindi ka pwedeng mag-extend doon sa rules na yan. So, dito po, ganun din po, na we need to deny ourselves. Yan. Pero mas lalo pa po nating maintindihan yan sa ating pong pagpapatuloy. Sabi pa po rito, and take up his cross and follow me. So, for whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life will find it. Ano po ba yung cross? Yan. Kasi po nung ancient world po, nung ancient time po, ang cross po, pag sinabi pong cross, ayun po yung the way kung paano nila tinotorture ang tao. Nung panahon po nito, ito po yung Persian time po kasi ito eh. Yung ganun nila ipakita kung gaano katindi yung
ginawa mong mali. So, ibig sabihin, pagka ikaw ay pinako sa krus, may matindi kang ginawang kasalanan. Kasi po, pinapahiya po sila eh. Pinapako sa krus. At the same time, parang piyesta. Nakikita ng mga tao, yan ba yung kriminal? So, ibig sabihin, ang cross is symbol of, yun po yung mga mabibigat na kasalanan. Or even hindi man mabigat, ito po yung mga simbolo ng mga pahirap sa buhay. Kaya nga, di ba, pag sinabing cross, isa po ang ginagawa niya pag nakikita natin, lalo pag mahal na araw, di ba? Yung bang binubuhat nila. Bakit? Pinapasan kasi nila yung mga bigatin sa kanilang buhay. So, dito, take up your cross. Lahat po pala tayo ay may kanya-kanyang cross. Ibig sabihin ng cross, ito po yung kanya-kanyang pasanin. Ba? Pwede bang may pasanin po tayo financially? Relationship? Ano pa po? At ang mahirap sa lahat, yung personal relation mo kay Lord. Minsan daw, nagiging cross mo rin yan. Tama ba? Na ang hirap sumunod kay Lord. Sino po nga amin? Ako po, amin ako, hindi madaling sumunod kay Lord. Kasi sabi nga doon, you need to deny yourselves. So, sabi rito, Tagalogin po natin para mas makita natin kung gaano kalinaw po itong word na ito. Sabi rito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Kanino daw yung papasanin yung krus? Kanyang krus. Ibig sabihin, lahat po pala tayo may kanya-kanyang krus. Hindi pwedeng ipapasan mo yung sayo sa kapwa mo. Yan. Kasi hindi pwedeng damputin ang kasama mo. Kasi meron din silang kanya-kanyang cross. Ibig sabihin, kanya-kanyang suliranin. Kaya po, example po niya, yan, example sa panghiram ng pera, di ba? So, pag nanghiram ka, sabi nga doon ang hinihiram mo, hindi yung pera. Di ba, nanghiram ka ng 500 lang. So, ang hinihiram mo, hindi yung pera, yung 8 hours niya sa trabaho. Hinihiram mo yung 8 hours niya. Ibig sabihin, yung pamilya niya, hindi siya nag-sacrifice na makasama niya yung pamilya niya sa loob ng 8 hours para doon sa, halimbawa lang, sa 500. So, ang hiniram mo, yung family, yung treasure moment sa family niya, yung lakas niya, hiniram mo, yung lahat yun ng mga nakapaloob doon. Kasi nga, it's not about the thing. Yeah. Pero yun yung value ng bagay niya. So, once na binalik mo naman, binalik mo rin yung mga bagay na. So, kaya po, napakalaga po dito sa verse na to na makita mo that we have own cross. Yan. Sabi mo sa katabi mo, kanya-kanya tayong cross. Kahit po kayo ay mag-asawa pa or magkakasama sa pamilya, may kanya-kanya po tayong cross. Amen? Sa mga kabataan, pag-aaral ang cross niyan. Tama ba? So, ang sakit ng ulo niya kasi sa dami ng module, sa dami ng ginagawa niya, at hindi pwedeng magulang ang mag-aral para sa kanila. Diba? Nung pandemic, pwede pa siguro. Diba? Nakakatuwa ng pandemic kasi kahit nanay nag-aaral. Diba? yung mga anak mo, busy sa manood ng TV, ikaw na yung nagbo-module, diba? Sino po ditong gumaraduate yung nanay? Hindi anak. Tama po. Kasi bakit? Pinasa mo yung cross ng anak mo. Kaya po, pag ang anak, dapat we need to train din our child. Yan, mga anak niyo po. Train mo sila. Yan. Di ba? Ikaw yung gumaraduate no? Dapat sa akin yung anak Yung dami niyang award, kasi ikaw yung nagsabi. So, may mga nanay din na before pandemic, talaga yung topic nila, di ba? Yung mga issues of life. Diba? Pero nung pandemic, sino kasi pumatay kay Magellan? Sino kasi So, ibig sabihin, hindi talaga pwedeng pasanin mo yung cross ng kapwa mo. Sino pong handa mo nang harapin yung cross mo? Sino gusto mo nang gusto mo nang buhatin? Kaya po hindi tayo pare-pareho ng cross, kanya-kanya. So, ang goal lang ni Lord, mapasan natin ito. Ano po pong sabi rito? Ang naghahangad maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Pero sabi rito, ngunit ang nawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So, do not dream the dream. Do not dream the world. Do not love it. So, wag na wag po tayong ma-overwhelm sa mundo. Sapagkat ang mundo
tawag ko po dyan, the glitters of this world. Nakakita na kayo ng glitters? Yung makinang, di ba yung binubudbud mo yan, tapos pagka ginano mo, ang kinang-kinang niya, lalo pag naano ng liwanag. So, ang mundong to parang ganun, the glitters of this world. Sisilawin ka ng kinang na mundo para pangarapin mo yung mundo. Tama ba? Gusto mo yung naglalabasan nyo yung mga matitinding sasakyan. Gusto ko rin yan, yung walang kuryente, o walang di ba? Ano lang siya, tawag doon, solar. Gusto ko rin yan. Gusto ko ng napakalaking mansyon na bahay. Tama ba? Ang mundong to, maraming siyang glitters. Ibig sabihin, maraming bagay na nakaka-entice, nakakaakit. So again, hindi masamang mangarap, hindi po masamang pangarapin mo yung mga bagay na yan. Pero sabi kasi rito, once na yung buhay mo naman malalayo sa Diyos, doon nagkakaroon ng problema. Kasi nga, kung mapapahamak daw man ang iyong kaluluwa, huwag mo nang pangarapin yan. Ba't mo pa papangarapin yan? Mahihiwalay ka naman sa Lord. Tama po? So, sabi naman dito, ang naghahangad na maligtas ang buhay ay mawawalan. Ngunit, ang mawalan ng buhay, ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakampi. So, sabi po rito sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17, do not love the world or anything in this world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. So, it is the issues of love. Issues of the heart. So, sabi ron, wag mo daw mahalin yung mundo. Amen? Ibig sabihin, may mga bagay sa buhay natin dito na mahalaga. Pero wag naman sana daw na pag nawala yun, katapusan na ng mundo mo. Di ba may ganon? Sa mga bata, ang gadget, di ba? Nila yan. Gustong-gusto nila yan. Subukan mo may mga bata kasi pag inalis mo yung gadget, parang katapusan na ng mundo nila, no? yung bang, ayun na yung buhay nila. Sobrang mahal na mahal nila yung ginagawa nila na yun. Pero sabi rito, do not love the world. So, napakahirap na mahalin mo yung mga bagay sa mundo to. Kasi nga, lahat ng bagay sa mundo to is just temporary. Ibig sabihin, nasisira, nawawala. So, pag wala daw yung love mo dyan, ibig sabihin, yung value niya, hindi ganong katumbas ng value ni Lord. Alam niyo po, pag nawala yun, madali mong matatanggap. Yung bang pinagpapalagay mo na lang yung isang bagay na, halimbawa, nalaglagan ka ng 1,000, di ba? Mabigat yun, ilang kilong bigas na yun. Pero dahil na ikaw ay nakakaunawa sa salita ng Lord, siguro mas kailangan nung makakakuha. Di ba? O kaya nasiraan ka ng phone. Baka kailangan ko ng focus sa aking, mahal sa buhay or something. So, ibig sabihin, sa mata ng anak ng Diyos, maganda lahat talaga. Kaya mong ipagpalagay ang isang bagay. Amen? So, sabi rito, for everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has thus comes not from the Father, but from the world. So, ang mga nagmamahal daw sa mundong to, ay wala yung pag-ibig sa Diyos. Amen? So, talagang mamimili ka talaga kung si Lord o ang mundo. Kaya po, congratulations kasi naandito tayo. Pinili mo si Lord ngayong umaga. Pwede mong palakpakan mo ang sarili mo sapagkat pinili mo si Lord. Because kung hindi mo love si Lord, nasa world ka. Kung hindi mo naman love ang world, naka-Lord ka. But we are not judging. Hindi po dahil wala rito, hindi naman si Lord. Ibig sabihin lang po, mas lumilinaw sa'yo. Amen? Mas malinaw sa'yo na ito pong ginagawa natin ay hindi siya ordinary thing. Amen? Kaya po mas lalo mong naiintindihan yung value. So, sa Bible, nandito na rin po tayo sa salitang the world and our Lord. So, sa Bible po, mapapansin natin, karamihan kabaligtaran ng prinsipyo ng mundo. Tama? Napapansin niyo po yan? Yung prinsipyo ng Bible, prinsipyo po, magkaiba sa prinsipyo ng mundo. Sa Lord nga yung buhay mo daw, pakawalan mo Diba? Huwag mo na raw ingatan. Ibig sabihin, i-surrender mo kay Lord. Sa mundong to, ingatan mo yung buhay mo, mahalaga yan. Di ba?
Kaya po tayo, di ba, busy-busy tayo sa healthcare. Kaya po ang healthcare ngayon, napakalaki ng ano niya. Napakalaking factor ngayon yan sa business. So bakit ang focus natin yung kalusugan natin, ganito ganyan. Pero nakakalimutan natin yung pinakamahalagang bagay, which is our eternal life or yung ating pong spirituality. So ang Bible, sinasabi niya, sabi ng mundo, you need to see in order for you to believe. Nabanggit niyo na po ba yan? Patingin muna bago ako maniwala. Di ba? Pag may kausap ka, hindi ako naniwala sa'yo, patingin muna. So, ang mundo, ganon. You need to see first in order for you to believe. Pero sa Bible, iba. Nakita ko po sa Bible, sabi ni Lord, you need to believe first. Then you will see. Naalala niyo po ang journey ni Moses? Kasama po ng Israelites. Bago mahati yung dagat, naniwala mo na siya. Amen? Kasi kung hindi siya naniwala, patay sila lahat sa desert. Kasi ang tingin ni Moses, tayo naman siguro hindi natin maisip na mahati ang lawa ng Laguna. Di ba? Na-imagine nyo ba mahati lawa ng Laguna dyan sa lawa dyan? Di ba hindi? Imposible eh. Ba? So si Moses, maunawa natin, no? Tao nga si Moses. Imposibleng ma-imagine niya mahati dagat. Pero sabi ni Lord, naniniwala ka ba? So, sabi ng Bible in Exodus 14:14, sabi ron, you have only to be still. So, kailangan mo daw maniwala, magtiwala, manatili. So, bago mo makita yung mga bagay. And to make the long story short, the rest is history. Naniwala si Moses. Naniwala muna siya bago niya makita. And nahati po. At ayun po yung pinakamagandang aquarium sa kasaysayan ng mundo. Na aquarium na walang salamin. Grabe, no? So, ibig sabihin po, kailangan mo nating magtiwala bago ka maniwala. Bago mo makita. So, si Lord po may mga pinapakita sa atin, may pinapangako sa atin, maganda future mo, ng anak mo, ng pamilya mo, mangyayari yung mga bagay na to. Pero tayo minsan nagkakaroon ng doubt. Tama po ba? Sinong aamin po? May mga doubt ka sa buhay. Mukhang imposible naman ata. Pero alam niyo po, once you believe na merong kayang gawin si Lord, doon na mangyayari po. Amen? So kagaya po nating simbahan, talagang ako po ay number 1 na tutol sa pangitain ni Lord na to. Sabi, Lord, imposible yung gusto mo, Lord. Napakalabo. So, pero nung pinaniwala na natin, nangyari. So, yun pala yung kailangan. Maniwala ka muna bago mo makita. So, sumunod po, sabi rito, yan, ang Bible, ang tinuturo po sa atin maging humble. Tama po ba? Sabi ng Bible kasi, if you want to be the greatest, you need to be a humble. Ibig sabihin, you must become a servant. Kung gusto mo rin maging the best, kailangan ikaw yung pinaka-humble. Eh, di ba pag sinabing humble, yun yung ayaw mong ma-recognize. Di ba? Humble nga eh. Ayaw mong yung may ginawa, ayaw mong okay lang kahit din mabanggit, di ba? So, ang mundo ganun. Ang sa Diyos po ay ganun. Ano po, pagka po mga bagay ginagawa mo ng lihim, at kahit wala pong nakakita niya. Hindi po ba si Lord na yung mag-expose niya? Kaya po may tinatawag na Lucas 12:2. Luke chapter 12 verse 2. Yung verse na yun, dati tingin ko po ron ay negative lang. Sabi ron kasi, walang tagong, walang lihim na hindi nabubunyag. Walang tagong hindi nalalantad. Ibig sabihin, pag may ginagawa ka man, malalantad, ma-expose. Pero yung pala, meron po siyang napakagandang side. Tama ba? Kasi pagka ikaw na lang, di ba, nagpapray ka kay Lord? Lumuluhod ka kay Lord? May mga bagay na ikaw lang yung gumagawa na hindi nakakita. Ngayon mo ba i-expose ni Lord yan? I-expose ni Lord yung magagandang bagay na ginagawa mo sa lihim. At pagka na-recognize ka, huwag ka rin mahihiya. Kasi ang goal nga natin, magliwanag si Lord sa buhay natin. Kailangan po mag-shine ni Jesus sa buhay natin para maluwalhati siya. Amen? Kaya po maganda po pagka pinupuri ka ng ibang tao. Galing mo ah. Congratulations. Pwede mong sabihin, thank you po. Glory to God.
So, yun yung pinaka-safe thing na pwede mong sabihin sa tao. Salamat po, dahil lamang sa Lord. Yan. Because of the glory of God. Sa grace lamang po ng Lord, kaya ako nagawa yan. So, imagine mo, no? Yung humility pala, pwede mo rin siyang ipagmalaki. Ibig sabihin, pwedeng mag-shine ka sa tulong ni Lord. Yan. Yan. So, ayun po yung kailangan nating makita sa mga umagang to na dalawang bagay sa buhay natin. Nagmamataas ba tayo o nagpapakumbaba? So, parang sa ginagawa natin sa araw-araw, napakalaga po na we need to be humble first before our Lord. So, ito pong verse na to, meron pong tatlong napakahalagang bagay dyan. Kagaya po ng pinakita natin. Ito po yung tatlong bagay na makikita natin. Una, self-denial. Pangalawa, commitment to follow Jesus. And pangatlo po, the path of obedience. So, sabi rito, self-denial, Jesus is calling His followers to prioritize His will. So, ano daw po yung dahilan? Bakit tayo tinawag ng Diyos? To prioritize His will and teachings over their own personal desires and ambition. Inulit ko po, sino po dito may mga pangarap kang magaganda sa buhay? No, wala naman siguro nangarap na, kuya, pangarap kong malugmok. Wala naman ganon. Pangarap mo, laging magaganda yan. Malalaki, matataas. Pero sabi rito, ito po, to prioritize His will and teachings over their personal desires and ambitions. Hindi po pangit yung word na yan kasi sabi rito, you need to prioritize. Pag sinabing prioritize po, parang ganito, meron tayong 5 circle of priorities. Tama ba? Una mong priority, pwedeng si Lord. Pangalawa, family. Ano pa po yung mga pinapahalagaan natin? Ayan, work. Ano pa? Friends, kasama yan. Or, ano pa? Yung mga bagay na gusto mong ilagay sa circle. So, sometimes, sino dito minsan naniniwala ka, sa 5 yan, minsan si Lord nagiging pangalawa. Ano po amin? Ako po, amin ako. Minsan nagiging pangatlo. Di ba? Ay, kuya, mahalaga yung family. Tsaka na muna si Lord. Nandiyan naman si Lord eh. So, minsan, naging 4. Di ba? Yeah, mahalaga ang friends. Minsan lang kami mag-reunion eh. Okay lang, si family, muna, kaibigan muna, minsan lang yan hindi na kami maulit yan. So, sometimes, sa mga decisions in life, yung mga priorities natin nababago. Tama po? So, sabi nga po dyan, wala namang masama dyan. Pero sabi lang po rito, we need to prioritize. Yan. Kung yung family bonding nyo naman, ano bang tawag doon? Yung bang na-unite kayo as one? Tapos yun yung moment na hindi naman totaling share ka ng word, pero yung bang presence mo, nakasama mo yung family, yun, magandang po yan. You prioritize our Lord sa mga bagay na yun. So, hindi po porket hindi ka nagsimba ng linggo na yun, hindi mo na love si Lord. Hindi mo na priority si Lord. Kung yung linggo naman na yun, ayun yung moment na reunion yung as family. Ayun po yung time na yung presence mo yung napakalaga sa kanila. Yung bang, kasi po ang church, hindi po siya nag-stay sa isang lugar. Because we are the church. Pwede mo sabihin sa tabi mo, you are the church. Tayo ang simbahan. Kaya po kung nasan ka, nandun yung simbahan. Ang tanong lang do, paano mo ipapakilala sila? Kaya po, we are under the grace of God. Kaya po hindi porket di ka nakasimba, hindi mo na love si Lord. Kung yung purpose mo naman, dadali mo yung presence si Lord, yun po, napakaganda nun. You prioritize na po si Lord ng time. Kaya po yung mga pag may hindi po nakapagsimba sa atin dito, minsan, kuya, pasensya na, ganda ganyan. Hindi, okay lang kuya, kasi kung mahalaga yan, kung para kay Lord naman yung gagawin mo, okay yan. Tapos, meron naman tayong ngayong YouTube channel. Meron na tayong preaching na nahulog pa. Ibig sabihin, yung video natin na yan, pwede mo siyang panoorin. Diba? Kung hindi siya nakasimba, pwede niya mapanood dyan. So, bakit?
yung word kasi na Lord is we need to internalize. At kung hindi ka man nakapanood sa page natin, meron pa tayong Christ in Your Family. Di ba? Meron tayong available po lahat ng mga bagay para ma-meet mo si Lord. Amen? So, mas lumilinaw na po ba yung word na prioritizing God? So, wag po tayong mabubuhay sa pattern of this world. Wag po tayong mabubuhay sa condemnation. So, sabi rito, willingness to sacrifice, taking up one's cross implies willingness to face difficulties and potential suffering for the sake of faith. So, ang mga anak po ni Lord, ulitin ko po, we are the follower of Christ. Tama po ba? So, kung tayo po ay follower of Christ, dapat we are willing to sacrifice. Sinong handa ka magsakripisyo? Alang-alang sa ating pananampalataya sa Diyos. So, pag sinabing sacrifice, meron ka sanang inuunang ngayon na pinagpapalit mo. Yan, tawag po dyan sacrifice. Mahalaga sanang nandito ka sa oras na to, pero nandito ka sa isang lugar. Kasi, we need to sacrifice. Ako po, gusto ko sana lagi kong kasama parents ko kasi di na rin sila pabata. Gusto ko rin sana kasama family ko. Pero willing po ako mag-sacrifice because of this word. For the sake of faith. Kasi kailangan po ang mga tagasunod ni Lord, kailangan nilang merong isakripisyo para makasunod sila kay Lord. Remember po nang tinawag ni Jesus sila Pedro. Tama po ba? Saan po nila tinawag si Pedro? Ang kanyang apostol na si Pedro. Saan po? Sa seashore. Yan, sa dalampasigan. Tapos, nangingisda sila. Tama ba? Si Pedro po kasi mangingisda siya. He is invited by his brothers. Ano po ba ang kwento ni Pedro? Si Pedro ay disciple, yung kapatid niya kasi ay disciple ni John the Baptist. At si Pedro po, dahil nga tagasunod siya ni John the Baptist, nahahatak lang din si Pedro. At si Pedro po, to make the long story short, naging follower sila ni Jesus. So, kung mababasa niyo ang kasaysayan, si Pedro po yung pinakamaraming milagro na mga matitinding ginawa si Lord sa kanya. Bakit? Siya kasi willing to sacrifice. Willing to, alam niyo po ba, si Pedro, ulitin ko po, nahatak lang siya. Yung ditong na-invite ka lang. Nung sumama ka lang kasi, kinulit kasi ako, kuya eh. Pinagbigyan ko lang. Pero yung minsan mong pinagbigyan, kasi meron tayo dito, pang-apat na ni ate, no? Hanakpakan natin si Lord kay ate Jairine, no? Regular ka na kasi fourth timer. So, nayaya lang yan, sigurado ako. Na-invite lang yan si ate. Pero tayo po, ganun din. Di ba? Nayaya ka lang, na-invite ka lang. Pero hindi mo alam, ikaw na yung gagawin ni Lord ng matitinding miracle. Sino ba excited doon? Amen? So, si Pedro nakalakad sa tubig. Tama po? Si Pedro, siya po yung pinagbilinan ni Lord na ang simbahan ay magsisimula sa kanya. Tama po ba? So, sabi niya, you are Peter, you are a rock. And upon this rock, I will build my church. So, yung rock na yun, kasi yung pangalan ni Petros, maliit na ba to? Pero yung rock na sinasabi rin, hindi po si Peter, literally. Pero ibig sabihin, sa solid, sino ba naman magtatayo sa buhangin, di ba? Hindi pagka may bagyo, tumba yun. Pero tinutukoy po rin, yung foundation, na kapag ang foundation mo ay nakatayo sa isang bato o solid ground, hindi kayang patumbayin yun. Ibig sabihin na ang simbahan ni Lord, once na naka-angkla yan sa kay Jesus, sa ating pong Panginoon, walang kayang makatibag. Even the gates of hell will not prevail. Sabi po ng word niya. Kaya po, we need to take sacrifice. So, dapat po ang sakripisyo maging hindi dapat tayo ma-surprise dyan. Dapat ang sacrifice, dapat ano po tayo dyan, hindi na tayo mabibigyan. We need to sacrifice talaga. So, there are difficulties in our lives na kailangan po nating harapin talaga. So, ang problema po na hindi mo hinaharap, hindi mo maiiwasan yan. Nandiyan pa rin yan. Mapagpapaliban mo siya, pero naandyan pa rin yan. Tama po ba? Ang isang problemado, pag nag-inom siya, pag-ising niya, nandiyan pa rin. Pero pag hinarap mo yan, tapusin mo na. So, para makamove forward ka.
Amen. Kaya kailangan, sabi mo sa tabi mo, harapin natin. So, we need to face no matter how hard it is. So, isa pa po sa magandang example po natin dyan, speaking of sacrifice, napanood niyo po ba yung movie na War Room? Sino po nakapanood na yun? So, maganda assignment yan. Matagal na movie na po yan, 2015. Pagkakalam ko, 2015 pa po yung movie na yan. So, Christian movie siya. Pero meron kasing part na ron, maliit na detalye doon na gusto ko pong i-highlight. Ayun po yung nagana sa akin, na revelation ko sa movie na yun. So, yung War Room na story of family, yung babae nakakilala kay Lord, na nagkaroon siya ng lifestyle of prayer. Tapos, nung time na sumusunod siya kay Lord, parang gumugulo yung pamilya niya. Dahil sino po dito yung nakilala mo si Lord, yung nagkaroon ng encounter kay Lord, yung parang dumadami yung problema mo. Yan naranasan mo ito. Parang gusto mo sumunod naman kay Lord, pero parang gumugulo yung sitwasyon niya. Sino pong nakakaranas na? Yung bang gusto mong tumodo kay Lord, pero biglang nagkaroon ng ganito, nagkaroon ng ganyan. Yung movie na yun, ganun yung kwento niya. Yung asawa niya, nagkakaroon ng affair sa iba. Tapos, yung sitwasyon nila, nababankrupt sila. Gumugulo yung, ibig sabihin ng, nagugulo lahat. Pero natutunan ko po rin sa movie na yun, na hindi pala gumugulo. The more pala na gumugulo, hindi pala siya totally gumugulo, kundi inaayos na nila. Parang bahay, di ba? Paano mo maaayos ang isang bahay kung gusto mo maglinis? Diba, itong bahay na to, paano mo siya malilinis na talagang gusto mong linis? Di ba, ilalabas mo muna lahat? Guguluhin mo yan para alam mo, kasi baka yung sulok-sulok niya, baka may anay, baka may mga unnecessary thing, di ba? Baka may ahas. Sa bahay namin, gano'n eh. Biglang may gano'n, buti na lang, tinanggal namin to. So, ang buhay natin, gano'n po. The more na feeling mo gumugulo, pero hindi po totally gumugulo, inaayos na nila. Kasi nga po, we are in the fence or presence of our Lord. Basta nasa presensya ka na ng Lord, sabi po ng Romans 8:28, all things work together for good. In all things, God works. Ibig sabihin, umaayos na lahat yan. Kaya po, alam niyo po yung nangyari sa movie na yun. Ay, panoorin niyo na lang po. So, napakagandang suggested movie na yan. So, hindi po totoong pumapangit gumugulo ang sitwasyon mo. Tinutulungan ka na ni Lord ayusin. Ini-expose na ni Lord yung mga kailangan mong tutukan. Imagine mo, no, nakikita, ito pala yung problema, ito pala yung kailangan. So, kaya niya ini-expose. So, we need to sacrifice para po makita natin yung will ni Lord. Because the more we go on the will of God, lalo mo siyang naunawaan. Sino po yung ganun? Aha! Diba? Naunawaan mo, kaya pala. Kaya ako pala dinadaanan ko. So, the more we obey sa kalooban po ng Lord, lalo mo siyang naiintindihan. Amen po? Kaya po, hindi po siya gumugulo. Inaayos na ni Lord. So, next thing, sabi rito, commitment to following Jesus. So, ang pagsunod kasi kay Lord, hindi siya yung by words. Pag sinabing commitment, kailangan talaga sundan mo natin talaga sila. Ibig sabihin ng sundan, meron ka talagang iiwanan. Tama po ba? Nabasa po ba natin sa kasaysayan ng Biblia na nung sumunod si Pedro, dala-dala niya yung bangka niya. Yung bangka, kahit saan pumunta si Jesus, kasama yung bangka. Nabasa niyo po ba? O may dala siyang lambat? Yung bang pinupulupot pa niya, di ba? So, bakit? Ang bangka o yung lambat o yung mga bagay na yon, it is the symbol of His old life. Tama ba? Ang hirap sumunod kay Lord nang may dala-dala ka. Tama po ba? Ang hirap sumunod nang may dala-dala ka mabibigyan. Kaya po, once na sumunod ka kay Lord, kasi po ang 12 disciples si Jesus, talagang iniwanan nila lahat. Iniwanan nila lahat. So, ibig sabihin, talagang sa pagsunod natin kay Lord, kailangan mong iwanan yung dating ikaw. Yung old self. Kasi po, sabi nga po ng Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. So, hindi ka magiging bago hanggat hindi mo inaalis yung lumang ikaw. So, kailangan talaga may tatanggalin. At sa 12 na yon, merong isang hindi niya kinaya, no? Yung old self niya, hindi niya natiis. Binenta niya pa si Jesus. So, kaya napakalaga po talaga na sa pagsunod po natin sa Lord, it is a commitment.
Sabi mo nga po sa katabi mo, commitment. Yan, talagang decision po yan na kailangan natin talagang magkaroon ng matinding desisyon. Sabi po rito, then Jesus told to His disciples, if anyone would come after me, let him deny yourself and take up his cross and follow me. It is not just about accepting a burden, but also about actively pursuing Jesus' teachings and way of life. Gusto ko po itong word na way of life. Way of life. Ibig sabihin, yung uri ng iyong pamumuhay. Tama ba? Ako po, kung mapapansin nyo sa Facebook, madaldal talaga ako sa Facebook eh. Kung nagsasalita ang Facebook, ako po ay isang madaldal na ano. So kasi, walang araw na hindi ako nagpo-post. Nakapansin nyo ba yan? Nakakalele na yung mata nyo. Kaya doon na naman to So, kasi po, para sa akin, ang Facebook, hindi lang siya basta ordinary thing. It is the avenue na pwede nating expose or expand yung kingdom nila. Amen? Tama po ba? Every time you share the word, ang nakakabasa niya, taga Pampanga, taga abroad, taga ibang lugar. So, minsan nga, one time sa amin po, sa lugar namin, may lamay kasi akong pinuntahan. Sabi niya, Pastor Edwin. Tapos tinignan ko siya, hindi ko siya kilala. Pero siyempre, hindi ko papalatan, hindi ko siya kilala. Ay, kamusta po? Hindi mo ako kilala, sabi sa akin. Pero ikaw kilala ko, sabi niya. Ay, opo, totoo po, hindi ko po kayo kilala. Kasi friend tayo sa Facebook, di mo rin alam na. Nakapollow ako sa'yo, sabi niya. So, hindi natin alam yung ginagawa natin na i-influensya natin yung ibang tao. Hindi natin napapansin na yung simple share mo ng isang bagay. Kaya po in-encourage natin, di ba, share nyo lang to, share nyo lang yan. Hindi natin alam yung effect sa tao. Kasi po every time we share the word, we do not know na baka yung word na yun, kailangan na ng tao. Kasi po maraming kwento na ako po mismo nasasaksihan ko yun. Hindi na, kuya, magsusuicide na sana ako eh. Eh, nabasa ko yung word na yun. Naligtas ako ng verse na to. Kala ko kasi, kuya, wala nang nagmamahal sa akin. Love pala ako ni Lord unconditionally. Sabi, no? Hindi natin alam yun na may mga ganun palang tao na isa na lang talaga bibigay na siya. So, but because of the Word of God, nakakapag-save siya ng buhay. Sino pa excited na yung simpleng ginagawa mo, it can save life. Amen? So, sabi nito is that's not about accepting Christ, but it's all about pursuing Jesus' teachings. Kaya po, lahat ng sinishare po natin dito, maganda po, we put into practice. Apply talaga natin sa buhay. Example, kung halimbawa ako po yung namubuhay sa pride, kailangan kong alisin yung unti-unti. Kasi ako po number 1 ko rin yun eh. Di bali nang maligaw ng daan, at least hindi nagtanong. Ako po, ganun po ako, willing akong maligaw ng daan, kahit waste of time na talaga. Kasi mahihain ako eh, yun po talaga yung, di bali nang maligaw. Pero nung tinanggal ko yun, ayun, lagi ko na siyang kasama. Si Magtanong, ayan. Sama niyo lagi si Magtanong. Kasi mauubusan kayo ng pera at gas. Hindi kayo nagtatanong. So, isa yun, sabi ko, may problema ako sa pride. Kailangan kong alisin to. Kailangan kong ibaba yung sarili ko. So, yun. Minsan naman, hindi mo kailangang alam lahat para masabing diba? Minsan, yung pag-amin mo na hindi mo alam, okay yun, mas gusto nila. Mas matutulungan ka palalo ni Lord. So, yun po, remove. Example nga po, yung pride. Ano pa yung mga bagay na kailangan nating alisin para makapag-commit po tayo kay Lord. So, yung mga ganong bagay kailangan natin i-remove. So, sabi rito, merong warning na tinatawag. So, ito po, ito ay isang revelation na napakalagang makuha natin. Tayo po, the moment that we accept Jesus as our Lord and Savior, it is the time na nag-declare tayo ng gera sa kaaway. So po ditong tinanggap mo na si Lord sa puso mo. Amen? The moment na nakakapagkasundo ka rin kay Lord, the moment naman nakipag-break ka na kay Satan. Sabi mo ditong break na kayo ng Satan. Ibig sabihin, ayaw mo na ng way of life kay Satanas. Kasi po, dalawa lang naman, di naman pwede sa gitna. Diba? Anong gusto mo pong timpla ng kape? Malamig o mainit? Many
nagsasabi po rito maligam-gam. Kaya maligam-gam, gusto ko yan. Masarap yan. Hindi po. Sa pagsunod natin kay Lord, dalawa lang po yan. Dito sa side o dito. So, we need to live in the side of our Lord. Kaya po, nung tinanggap natin si Lord, ayun na po yung moment na para mong binulabog yung kuta ng kaaway. Ibig sabihin, nagde-declare tayo ng gera sa kaaway. Kaya po, mas lalong dapat, dahil nga against na tayo sa kaaway, kailangan mas lalo ka sumunod kay Lord. Mas lalo po na dapat tayo po ay nandun tayo sa, nakabound po tayo sa word ng Lord. Doon ko rin po nakita na kaya pala may batas. Kaya mo pala kailangan sundin, hindi para hinihigpitan ka ng batas. Kaya mo pala siya kailangan sundin because it is our protection. Ano po pong meron sa batas? Nadadala ka niya sa tama. Tama po ba? So, ang word ni Lord, it is also a law of God. So, nandiyan po lahat ng mga prinsipyo ni Lord na kapag ginawa mo yan, gaganda po yung buhay mo. Sino pa excited na gaganda ang buhay mo? Pero according sa will ni Lord. Sarap na, no? Or gaganda ang buhay mo, pero sa masamang paraan. So, ayun po yung kailangan natin matutunan. Because, sabi rito, the path of obedience, for whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Ngayon po, isa po sa example niya, si Apostle Paul, from persecutor ng mga Christian, galit na galit siya sa mga mananampalataya. Ayaw niya nang may sumasamba kay Jesus. Pinapapatay niya, pinapahuli niya, pinapakulong niya, pinaparusahan niya. Pero po nung time na siya na mismo yung naka-encounter kay Lord, ngayon po meron siyang binanggit sa kanyang book sa Bible. Ang sabi po niya, to live is Christ and to die is gain. Sa Tagalog, ang mabuhay ay kay Kristo. Ang mamatay ay pakinabang. Grabe, no? So, ito pong word na to, for the sake of faith. So, sabi niya, kung mabubuhay na rin ako, kay Lord na. Di ba? At kung mamatay man ako, pakinabang. Ibig sabihin ng pakinabang, yung bang kahit wala ka na, yung buhay mo, nagsasalita ka rin. Tawag ko po dyan, legacy. Yung kahit wala ka na, yung ginawa mong mabuti, naaalala. Hindi lang basta naaalala, no? Yung bang nai-apply din nila. Uy, gawin natin to kasi sabi ni Lola, di ba ganun tayo minsan? Turo sa amin ni Lola to dapat gawin natin to. So, yung legacy mo, mag-i-speak yan throughout to all generation. So, kung mababalita ka, gusto mong mabalita ka sa next generation. Yung kahit wala ka na rito, pero yung ginawa mo, naglalas siya. Naaalala o ginagawa ng mga tao. So, ayun po yung prinsipyo ni Paul na kung ako'y mabubuhay kay Kristo lang. At kung ako'y mamamatay, ay pakinabang. It requires commitment to obedience and unwavering faith even when facing challenge. Kaya po ang mga problema ng buhay, umiyakan yan. Yung mga pagsubok sa buhay, bukod sa harapin mo siya, sabi kasi rito, dito kasi nade-develop yung faith mo. Pansin niyo yung puto, kung wala kang problema, didepende ka pa ba kay Lord? Tama ba? Kung ikaw ay maganda ang sitwasyon mo ngayon, example, ikaw ay milyonaryo, diba? Baka hindi ka nag-church, diba? Baka tayo po ay hindi nagsisimba. Baka nasa galaan tayo, nasa mall o something na lugar. Kasi nga po, hindi na-develop yung faith. Kaya po ang pananampalataya, dapat kinocultivate natin yung relasyon natin kayo. Yung faith na yan, sabi nga po ng Bible, bagamat ang iyong pananampalataya, maybe sa ngayon ay kagaya ng buto ng mustard seed. Ano po Tagalog ng mustard seed? Mustasa. Sabi daw, ayun daw yung pinaka maliit na buto. Hindi ko alam kung ayun talaga, pero sabi in the Bible, it's the smallest seed of all. Pero yun naman daw, yung pinaka malaki puno or puno po ba tawag doon? Pinakamalaking bunga sa lahat ng mga buto. Ibig sabihin, yung pananampalataya mo na yan, kala mo na maliit yan. Kasi sabi ng Bible, even your small faith, kagaya ng mustard seed, can move the mountain. Pwede mo daw utusan yung bundok, na ikaw bundok, itapon mo yung sarili mo sa dagat. So, ako po yung nabasa ko yun, ang pagkakaintindi ko ron, walang imposible pag nagde-declare ka. Kasi sabi ro, even the
mountain, hindi naman talaga aalis yung bundok doon. Ibig sabihin lang doon, yung mga impossible things sa buhay natin, pwedeng maging possible. Amen? Once you declare good thing. Kaya po, dapat magsasalita talaga tayo ng mga bagay na merong pananampalataya. Sino po dito ang gusto may develop yung pananampalataya? Palakpakan po natin sa Lord sapagkat it is about our path of obedience to Him. And it is a reminder that Jesus may not always be easy, but it is the path that leads to a deeper and more fulfilling into life. So, hindi man madali yung dadaanan mo, pero ito naman yung masasabi nating fulfilling. Tama po ba? Ibig sabihin, wala ka man doon sa standard ng mundo na pag sinabing maganda buhay, mayaman. Hindi po. At least nandito ako sa sitwasyon na to, nagawa mo naman yung buhay mo, yung makabuluhan. I mean, very purposive. Yung disciples si Jesus, tama ba? Tinalikuran nila lahat ng gusto nila, lahat ng pangarap nila, kasi sumunod sila sa gusto nila. Pero kita mo naman, di ba? Sila yung mga nasa Bible, sila yung hanggang ngayon pinag-uusapan because of their willingness to sacrifice. So po dito ang handa ka mag-sakripisyo para sa kaluwalhatian natin, Panginoon. At pag sinabing sacrifice sa generation natin, hindi na po hindi po nakakaawa yan, sacrifice. Sacrifice for the Lord, it is a privilege. Yung bang karangalan ko, Lord, ang paglingkuran ka. Amen? Meron pong isang sa NASA, alam niyo po yung NASA? Yung nagpapadala ng bakal sa buwan. Yun po yung mga gumagawa ng malalaking spaceship para lumipad yan. One time, may mga expert pumunta po ron. Tapos po, nag-ikot-ikot sila dun sa place na yun. Nakita nila, meron dong nagwawalis. Janitor. Tapos tanong siya, ano ka dito? Sabi sa kanya. Ako po ay isa sa kasama ng team na nagpapalipad ng bakal. Isa po ako sa staff ng NASA. Hindi niya sinasabing janitor siya. Pero sinasabi niya na isa ako sa dahilan bakit meron tayong nakakalipad ng spaceship sa ibang lugar, ibang planeta, o mismo sa buwan. So, grabe yung perspective niya, no? Ang ganda ng pananaw niya. Hindi niya tinuturo kasi nandoon siya sa ground na yan. So, pag nakay Lord ka, tuturing na, kuya, attendee lang ako, kuya, tagapakinig lang. Hindi po. We are same purpose. Amen? To advance the kingdom of God. And lahat po tayo yung gagawin natin. We will advance the kingdom of God. Sa papaano pong paraan, yung bang maging mabuting ina, sa simpleng sa trabaho, sa lahat ng bagay, we can apply yung bang pagiging channel of blessing. Amen? So, we need to challenge to obey. It is a challenge to obey na mas bibilis po talaga ang gawain ni Lord pag natutunan natin sumunod. Kasi po, ang inuutos lang naman ni Lord, di ba? Win souls and make disciples. Turuan sumunod, at the same time, dalhin sila sa simbahan. Kaya po maganda magkaroon tayo ng yung culture of invitation. Kumbaga, sino bang gusto natin makasama sa langit? Parang ganun yung magandang perspective na, sama ko to next week. Sama ko to nilalapit ko to kay Lord. Hindi po sa church, nilalapit natin siya kay Lord. Kasi once a person hear the word of God, then po yung buhay niya will never be the same again. Amen? So, pwede po tumayo tayo lahat. At sa bawat isa po sa atin, ito po yung magandang maging mindset po natin na sabi rito, take up your cross and follow me. Sino po dito gusto mong sundan si Lord? It is a call from Jesus to His followers to embrace a life of self-denial, commitment to His teachings. It is a metaphor for surrendering our own desire and plans in order to follow Jesus. The path which may involve sacrifices and challenges. Essentially, it means being willing to accept hardship and persecution for the sake of faith. So, sa bawat isa po sa atin ngayong bagang to, we need to understand that our God is a loving God. Hindi po niya gustong tayo magsakripisyo upang mapahirapan. Gusto niya po tayong dumaan sa mga sacrifices para po maunawaan natin yung kanyang pag-ibig. Para po makita natin kung gaano siya kadakila sa ating pong buhay at maunawaan po natin na meron po siyang
gustong mangyari sa atin. Yung will niya po ay the best will kaysa po sa ating will. Kaya po maganda po ngayong umagang to, let us surrender everything to Him. Surrender po natin mga bagay na sa tingin natin nagpapahirap sa atin. Yung mga bagay na nagiging dahilan bakit hindi po tayo makasunod sa ating po Panginoon. Sapagkat sinabi niya po rito, we need to deny ourselves. Baka may mga bagay po na ayaw natin bitawan. We refuse to deny it sapagkat feeling natin, yung pride natin masasagasaan. But Jesus want to deny ourselves. Sapagkat ito lang po yung batayan ni Lord para masabi natin that we are died on our own, but we are living according to God's will. So kagaya po ng mga disciples, mas pinili nilang talikuran ng bilang sila, pero the moment na iniwanan nilang bilang sila, mas lalo nilang nakilala ang sarili nila, mas lalo nilang minahal si Jesus, at mas lalo silang nakalakad sa plano ng Lord. Sumunod po ay yung commitment to following Jesus. So sa bawat isa po sa atin, we need to commit. Talagang isang decision na kailangan pong gagawin natin sapagkat hindi po tayo pwedeng pumagitna lamang. Ang gusto po ng Lord, if we will serve God, let us go to His way, our way of life. We need to transform it para mangyari po ang mga bagay ito. At mangyayari lang po yung pagsunod natin kay Lord if we decide to commit sa pagsunod po sa kanyang kalooban. And the last thing is the path of obedience. Ang pagsunod po sa mga anak ng Lord dapat maging lifestyle po natin. Kaya po, si Lord po na-appreciate niya po yung ginagawa natin that we surrender ourselves to Him right now. At sa bawat isa po sa atin na kung meron ka pong cross na binadala ngayon, pinapasan ngayon, maybe it's too hard kaysa sa ibang tao. Mas mabigat yung sa'yo kaysa sa iba. Feeling mo, mas unfair si Lord. Pero alam niyo po, pinagkakatiwala ni Lord yan because malaki po yung tiwala niya sa atin. Hindi po, sabi po ng Bible, hindi niya tayo kayang bigyan ng mga bagay o pagsubok na hindi natin kaya. Pero kung hindi man daw natin kayanin ito, gagawa siya ng paraan para makalabas tayo rito. He is doing a way in order for us to have way out. Kaya po, may mga cross sa buhay, minsan ayaw natin pasanin. That is the challenge of our Lord. We need to take up His cross. Hindi pwedeng ibang magbuhat kundi tayo. Sapagkat yung pong cross na yan, ang magiging tulay mo ng bawat isa sa atin to have eternal life. Without cross, meron pong malaking bangin na walang ibang tulay doon kundi ang iyong cross na dala-dala. Kaya po, we need to bring our cross dun po sa bangin na yun. Sapagkat hindi tayo makakatawid sa kaluwalhatian ng Lord without the cross. It is the bridge to have eternal life. So as we go along our journey, sa ating pong buhay sa mundong to, sa ating pong pakikibaka sa mundong to, we need to take up our cross. And let us be excited more that sacrifice now is not just about the hard thing to do, but is the best thing to do na mag-sacrifice siya para sa kalbatian ng Lord. Kagaya pa ng mga disciples, they are so much honored para mamatay sa hindi kaya-ayang kamatayan. And it is their delight na sumunod kay Lord hanggang sa kahuli-huli ng kanilang hininga. Kagaya po ni Apostol Pedro, nung maunawaan niyang pag-ibig ng Lord, minsan niyang tinakpan si Jesus, pero nung binasan na niya ang cross ng kanyang buhay, nakita niya na ang cross ay simbolo ng privilege na sundan ng yapak ng Lord. At the end of his life, sabi niya gusto niyang ipako sa cross, pero hindi kagaya ng kanyang sa master. Gusto niya kung ipapako siya pabaliktad, gusto niya mamatay ng hindi kagaya sa kanyang master. And it is a revelation to us na sundan natin yung kalooban ng Lord. Sapagkat apart from the will of God, wala na pong saysayang buhay. Wala na pong halaga mabuhay sa mundo to. Makamtan man natin mga bagay sa mundo to. But if we are living outside the will of God, wala na pong dahilan, wala na pong galak sa puso natin. Kaya po as we, as one, as the church, let us give God
sa mga bagay ito. God, thank you so much for this wonderful morning. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po, Lord, that as a follower of Christ, mas lalo po namin nakita ngayon, Lord, na hindi pa po kami todo pang tagapagsunod mo, Panginoon. And Lord, it is our heart desire, Lord, na makasunod kami ng todo sa iyo. Makagawa po kami ng todo sa iyo, Panginoon. Lord, sapagkat, Lord, hindi po masasabi na fulfilling a life outside your will, O God. Kaya po, Ama, tulungan niyo po kami, Lord, na mabuhay sa iyong kalooban. Lord, help us to deny ourselves. Lord, help us to prioritize you, O God, higit sa mga bagay na meron kami. Sapagkat, Lord, pag pinpriority namin ang mundong to, Lord, it is a temporary thing, but once we prioritize you, Lord God, ang mga bagay na patungkol sa Lord, it is eternal, Panginoon. It has a reward, Panginoon, nag-aabang sa amin, dyan po sa kalangitan, Panginoon. Kaya po, Lord, i-enjoy po namin ang aming journey sa mundong to, Panginoon. Salamat po, Ama, at sa umagang to, patuloy, Panginoon, kami na sumasamba sa iyo. Patuloy po kami, Lord, na nagsusurrender na aming buhay, sapagkat, Lord, apart from you, Lord, we can do nothing. And church, as we rely ourselves to God, tayo po'y alalahanin natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang mga bagay na ginagawa sa buhay natin. Si Jesus po nag-sacrifice 2,000 years ago para po tayo magkaroon ng salvation. At ang part po ni Jesus ay tapos na po. Nagawa niya na yung kanyang part. Binigyan niya na tayo ng gift of life. And now in our generation, it is our opportunity and our part na gawin naman natin yung ating part. And our part is to honor Him, to live in His will. Mabuhay po tayo sa kanyang kalooban at ayun po yung gusto niya ipagawa sa atin. To go and make disciples of the nations. And let us bring them to God. Kagaya po natin, tayo po minsan na-invite lang, kagaya ni Apostle Pedro. Pero yung simpleng pag-invite po natin, it is a call of reconciliation. Sa bawat tao pong nilalapit natin sa Diyos, ang nababago po hindi lang yung tao ngayon, kundi ang kanyang destination, ang kanyang pamilya, ang kanyang tadhana dito sa mundo. Kaya po, let us share the love of God. Let us share the goodness of God. Wala pang ibang mahalagang bagay na masishare natin sa mga tao kundi si Jesus. Kaya po this morning, let us sing this song. Gamitin natin ulit yung kabutihan ng Lord. Sapagkat ang Diyos ay palaging mabuti. Sinabi po na kayong salita that God is good all the time. At wala pong pangit sa Kanya. Kaya po, abutin natin to ano mang pinagdadaanan natin sa buhay. Lord, mabuti ka, Panginoon. Kaya buti-buti mo, Panginoon. Ay, buti mo, Panginoon. Sa lahat. Sa lahat. Sa bawat kailangan dapat umamahal.
dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Lord, salamat po sa umagang to. Lord, mabuti ka, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong kadakilaan. Salamat po ako sa iyong mga anak, Lord, na nakarinig na iyong salita. Lord, itong salita na to, Lord, hindi po ito babalik na walang bunga sa iyo, Panginoon. Sapagkat sinabi mo yung sa iyo iyong salita, Lord, na wala kang salita. Lord, hindi nagbubunga, Panginoon. Kaya po, Lord, we're so excited, Lord, na magbubunga ito sa buhay namin, Panginoon. Magbubunga ng kabutihan, magbubunga ng kadakilaan mo, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami sa lahat ng aming kakarapin. Lord, ngayon pa lang tagumpay na po kami, Panginoon. Sapagkat, Lord, kasama ka namin. Mas lalo namin naunawaan, Lord, that we have to deny ourselves, Panginoon. We need to commit, Lord, ourselves to sacrifice, Lord. And, Lord, we need to obey you again. Sapagkat pag sumunod kami sa iyo, hindi po kami mapapahamak. Mapapabuti kami, Panginoon, at magtatagumpay po kami. Salamat po, Ama. We love you, we honor you. Praise you, God. It's our prayer in Jesus' name. Lahat po tayo magsabi ng Amen. At nakakapo na po tayo. Sabi po sa katabi mo, God is good. Ayan. Sino pong convinced ka na mabuti si Lord? Amen? So lahat po na ating pinagdadaanan ay maganda yan. Meron pong magandang plano si Lord. So sa ating pong isa pong uri pa po ng pagsabay ay pagkakaloob. Every time we give to God, we advance His kingdom. Sa bawat po ginagawa natin na dahilan para makapagpatuloy ang simbahan niya because of our giving to God. And giving is not just about giving, it is a way of honoring God. Amen? The more na tayo magbibigay sa Panginoon, the more na tayo ay nag-o-honor sa Kanya. At maniwala po kayo, lahat ng mga bagay na to ay hindi lang po siya babalik ng kung ano ang binigay natin. Sabi po ng Bible, babalik po yan siksik-liglig at umapaw. Sino po excited sa nag-uumapaw ng pagpapala? Amen? Ang pagbibigay po, hindi siya kawalan, kundi lalong pagkakaroon. Baligtad talaga ang prinsipyo ng Bible, no? Sa mundong to, pag nagbigay ka, mawawalan ka. Pero Lord, pag nagbigay ka, lalo ka magkakaroon. Amen? Maybe it's not money rin or kung ano mang bagay na babalik. Pero maniwala kayo yung goodness na Lord babalik sa atin. Pwede po ba ipagpray tayo ni Kuya Gender? Ayan, Gender. So, para po sa ating offering. Let us hold our giving. And mag-pray po tayo. Okay, pray po tayo. Lord, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Lord, salamat sa word, Panginoon. Lord, at itong ibibigay namin, Lord, kulang pa po ito, Panginoon. At alam po namin, Lord, at ito po yung Panginoon na ibibigay namin. Sapat po ito, Panginoon. Pero, Lord, dahil sa pagmamahal namin, Panginoon, sa inyo, Panginoon, hanggang namin ibigay po Panginoon na rapat namin, Panginoon. Lord, salamat sa protection pag-ibig po sa aming palagi, Panginoon, sa linggo, Panginoon, na Lord, na pagod kami, Lord,
At Lord, at ito lamang, Panginoon, yung kalakasan namin, Panginoon, itong araw na ito, Panginoon. I-recharge po kami, Panginoon, kung ano man kahinaan na nawala sa amin. Ama, salamat po sa pamilya ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maging mapagtagumpay po kami, Panginoon, hanggang paglabas namin ng mga Panginoon. Thank you, Lord God. Ang lahat ito dinadalamin namin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Let's Sige do po. it. Sige. Amen. Pwede mo palakpakan natin ulit sa Lord. Amen. Sino pong nabusog ka sa word ng Lord? Spiritually. Amen. Sino po ditong na-recharge ka ulit? Sapagkat ang word ni Lord, it is our spiritual vitamins. Amen. Every time we heard the word of God, nabuboost po yung faith natin. Kailangan talaga natin makarinig because faith comes from hearing the word of God. Lalo kang mabubuhayan, magiging positibo sa mga kakarating mo. Bakit? Meron kang personal na relasyon kay Lord. At yung pananampalataya po natin, mas lumalaki pa siya. So, ayun po yung ating gagawin. Talagang pagyamanin mo yung pananampalataya kay Jesus. So, paano natin mapapalago yan? Lagi ka lang mag-stay sa presence Lord. Lagi tayong pumunta sa mga bagay patungkol kay Lord. So, sa announcement po, nagkaroon na po tayo nag-post na po tayo regarding sa ating Kids Church Vacation Bible School. Sino po dito may mga anak ka? Yan. Na naka-register na rin. Wow. So, ang ganda po nito kasi malaking tulong siya, maniwala kayo. Sa inyo po mga anak. Yung mga anak po natin na yan, yung future nila, kayang i-secure ni Lord. Amen? Mas higit sa mga bagay nito, mas magandang i-secure po natin yun pag naka-Lord. So, this coming May 24, Saturday. Next, po yan? This coming Saturday na. Wow. So, nag-meeting na po kami kagabi na ating mga teachers. May mga katuwang po tayo dyan. So, paghahandaan po natin to. Kasi, para sa kanila to. Kaya po, sa mga may kapitbahay pa po kayo na kids, o kamag-anak, baka may pamangkin pa kayo, sinong pwede pang isama, contact lang po sa amin para po may register natin. Kasi syempre po, ipe-prepare natin yung mga kailangan nila para yung materials pasok din sa amin. So, tawag dito, experience. Ma-experience nila na meron silang kwento about kay Jesus. Tama po ba? Kasi naniniwala po ako, lahat kayo, may kwento kayo nung kabataan nyo, nag-Bible school din kayo. Pero ito po, one day lang po natin gagawin, maghapon lang, at ang place po dito po sa lugar na ito. So, hindi na po tayo mahirapan. So, engage po natin yung mga anak natin. So, color white po yung nila, napagkasunduan po natin. Hindi naman totally white, basta meron siyang, may touch ng white yan. Okay na po yan. So, kahit mag-medias lang po sila, syempre, kahit chinelas o ano. Kasi po, magkakaroon kasi tayo ng place para doon. So, maganda to, matulungan po natin sila makilala si Lord. Amen? Para po mas higit nila makilala si Jesus. So, gaya po na napag-usapan natin, yung registration po natin na 50 lang naman. Yung 50 na po yung included na po lahat. And sa mga, baka si Lord ay gusto mo magpagamit kay Lord mightily pa, so pwede ka rin mag-support sa mga gusto ko mag-support. Pwede po, para mas makabili pa po tayo ng mga materials na kailangan natin. Kasi bibigyan po natin sila ng the best experience. Amen? So, bukod po ron, ito pong ating encounter. So, yung nababanggit po natin na encounter, this coming naman po siya, May 30 and 31. Katapusan siya ng May
So, kagaya po na nabanggit ko po sa inyo, kasi nga po, wala pa tayong prototype. Tayo po yung unang ano pa lang. So, ito po naman ay ano, ikaw, conviction mo naman po yan. Hindi po ito required, pero yung conviction mo na ito yung moment mo with the Lord, why not, di ba? Lalo't summer, at the same time, maka-pray ka naman. Diba? So, may good news po sa inyo. Sa mga gusto ko yung encounter na yun. Kaso layo. Libre po yung ano, yung encounter fee. Sa gustong mag-encounter, connect lang po kayo, message nyo lang po ako. So, madali naman po yan kasi dahil nga gusto mo. Kasi ang ano siya nasa 300 yung registration naman sa encounter. Pero tayo rin yung makikinabang naman. So, May 30 and 31, encounter. Ang tawag po ng Christ Senior is Experience Jesus Retreat. So, ako po, naniwala kayo nung na-encounter ko sila. April yung nakilala ko. 2023, December 22, 2020. Na na-encounter ko si Lord. Yun na, mas the rest is history. Kaya excited ako sa encounter niyo po. Meron siyang magandang kwento sila. So ito po ay para sa mga 13 pataas. 13 pataas. Pero kung 12, pwede rin kasi ano na yan kay Lord, nakakilala siya. 12 and above. So lahat po yun para sa lahat. Welcome po kayo sa encounter niyo. So connect lang po kayo sa mga, ito po ay personal decision mo. Pero maniwala kayo, walang sayang kasi sa napag-usapan po natin, once you commit to obey the Lord, the path of way, kasi yung path of way, totoo ba yung path of way ni Jesus parang mahirap? Parang hindi madali, no? Pero sabi ron, the more na sundan mo yung path ni Lord, lalong malinaw sa'yo lahat. Kaya pala. Yung disciples, naniniwala po ako, nahirapan din sila ng una. Pero nung sumunod sila ng tuloy-tuloy, doon nila naintindihan. So, mahirap i-explain. Hindi ko po pwede i-detalya rin yung encounter. Kayo na lang po maka-experience. Hindi ko pwedeng sabihin. Para kayo mismo, personally, ikaw at si Lord, ma-encounter mo. Ang tawag ko puro moment of God. Tayo po, dito kasi marami tayo, pero yun, encounter na yung moment mo po with Him. So, tayo na po tayo. And let us give God the highest praise. Balik na po natin sa Panginoon lahat ng mga bagay na to. And then habang may request po, habang kumakain tayo maya-maya, kasi may food po tayong pagsasaluan. So, bilog kayo, gawa kayo ng circle. Pwedeng nanay sa nanay, pwede pong mga boys yan, pwede mga kabataan, teenager. Usap po kayo, ano yung takeaways nyo sa pinag-usapan natin. Para na-share nyo rin yung natutunan nyo. Ano po yung word ni Lord sa yung umaga to. Para yun na rin po yung pinakang fellowship natin. Amen po. So, let us bow our heads and let us pray. Lord, God in heaven, thank you so much for this wonderful morning, Panginoon. Salamat po, Ama, sa good weather, Panginoon, na meron kami. Lord, binigyan mo kami, Panginoon, muli ng isang linggong matagumpay. Binigyan mo kami ulit, Panginoon, ng dahilan para mag-celebrate, Panginoon. Lord, yung buhay lang kami, Lord, it is a big miracle. Lord, na meron kami, Panginoon, na ngayon pa lang na-appreciate na po namin, Panginoon. Lord, we are so excited, Lord, this week. Nakakarating po namin ang linggong to na may katagumpayan, Panginoon. Lord, titignan na po namin lahat ng mga bagay na problema as a challenge, Lord, to grow. Lord, para sa aming pananampalataya, ma-develop pa po kami lalo, Panginoon. Lord, titignan po namin ngayon, lalo, higit sa lahat, Lord, ang pagsunod namin sa iyo, hindi po siya optional, Panginoon. Hindi po siya pag gusto lang namin, Lord. But it is a decision, Lord, a strong decision, Lord, na kahit anong mangyari, Lord, we will seek your face, Panginoon. Gagawin namin ang lahat para makasunod kami sa iyong kalooban hanggang, Lord, maging lifestyle na namin ang pagsunod, Ama. Salamat po, Ama, at patuloy na dadakilain ka sa buhay namin because ikaw po, Lord, ang papakita namin sa buhay namin. Mag-shine ka po, Panginoon. Mag-shine ka po sa buhay namin agad. Salamat po at pinagpala nyo na po lahat ng kaloob namin na to, Lord. Pinagpala mo na ito at aming buhay, aming pinagkakakitaan, Lord. Ang hanap buhay namin, pinagpala mo na, Panginoon. Binasbas mo na po, Panginoon, yung blessing, Panginoon. Lord, at ito'y magluluto kayo, Panginoon. Salamat po, Ama. At sa bawat isa pong nandito, lalabas po kami ng punong-puno ng pag-asa, Panginoon. Punong-puno po ng pasasalamat at punong-puno, Lord, ng pagharap sa mga bagay na ang kakarapin ng may galak sa puso. Salamat po, Ama. Now, church, receive the blessing. The Lord bless you.
Receive. The Lord keep you, and the Lord make His face shine upon you, Receive. and be gracious unto you. At ang linggo na to will be one of the best week of our lives sa pagharap natin sa ating mga trabaho, sa pag-aaral, sa lahat ng bagay na gagawin natin. Tagumpay na po tayo ngayon pa lang. Sapagkat nauna na po si Jesus, dinaanan niya na ang dadaanan natin, inayos na po niya ang dadaanan natin. Salamat po, Ama. We're giving back all the glory, honor, praise belongs to you. Thank you for the food na aming pagsasaluhan. Ma-enjoy pa po namin ang fellowship. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. 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 Palakpak po para sa Lord. At maraming salamat po. Picture po muna tayo siguro, no? Para tuloy-tuloy na po tayo. Kahit dyan na lang po sa upuan. Picture po tayo. Mga kids.